Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Wala ka bang gagawin, Lorna? Alam mong barado ang lababo, di ba? Sira yun. Anong gusto mo? Ako pa ang gagawa nun? Hinihintay mong ako pa ang tumawag sa tobero na yan. Para ano? Para ako ang magbabayad. Alam ko na ang takbo ng isip mo. Masyado kang sakim sa pera. Yung anak ko ang nagpapakahirap. Samantalang ikaw, puro ka na lang pasarap. Hoy, Lorna, huwag kang pilingera. Huwag kang mabuhay ng isang prinsesa na lang. At ako ang tagapagsilbi mo. Ito ang numero ng tobero. Tawagan mo na. May pupuntahan lang ako ha. Sige na, bilisan mo. At pagbalik ko, gusto ko maayos na ang lababo na yan. Ang galit na sabi ng aking biyanan. Opo ma, sige po, ako nang bahala. Ang sagot ko. Aba, dapat lang no, para naman kahit papano may pakinabang ka naman. Hindi yung ganyan na lang, pabigat ka na nga, palamunin ka pa. Ang pahabol pa niya. Ayaw ko nang makarinig ng masasakit na salita mula sa aking biyanan. Kaya naman, mas minabuti ko nang manahimik na lang. Hindi na ako magtataka kung bakit ganon ang ugali ng biyanan ko. Ang masakit lang, pinapamukha niyang hindi ako yung gusto niyang maging manugang niya. Meron siyang ibang gusto para sa anak niya. At ito, yung anak ng amiga niya. Ang lagi kong iniisip na lang, hindi ko na siguro kasalanan pa kung magkagusto ang anak niya sa akin. Hindi ko naman siya inakit at mas lalong hindi ko siya pinilit na mahalin ako. Siya yung kusang lumapit sa akin at nagtapat siyang mahal niya ako. Hindi naman mahirap mahalin ang asawa ko dahil talagang napakabait niya. Kaya nung nagkakilala kami at nanligaw siya, hindi ko na pinahirapan. Bale, nakilala ko siya sa isang pagtitipon ng mga tropa. Pinsan siya ng isa sa mga kaibigan ko. Nagkatuksuhan hanggang sa naging kami. Paano ba naman kasi? Kami lang yung mga single nun. Kaya yun. Kami yung sentro ng panunukso. Kami naman, nagpadala din sa panunukso nila. Isang taon din kaming naging magjowa noon bago kami nagpasyang lumagay na sa tahimik. Parang nagmamadali na siya noon dahil sasampa na siya sa barko. Ayaw kong makahanap ng iba ang asawa ko. Kaya pumayag na akong magipag-asawa na. Lingid sa aking kaalaman. Meron palang ibang babaeng nakalaan na para sa kanya. At ito yung anak ng amiga ng biyanan ko. Kung alam ko lang na may naghihintay na pala sa kanya, edi sana hindi na ako pumayag na magpakasal pa. Wala huli na nung nalaman ko ang lahat. Kaya heto ako ngayon, nagdurusa, nasasaktan, nahihirapan na makisama sa biyanan ko. Ganito pala ang hirap
pag hindi mo kasundo ang biran mo. Kaloka. Ay nako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Masaya ako dahil naalala ko kung paano kami nag-umpisa ng asawa ko. Pero sa kabilang banda naman, malungkot ako dahil sa biyanan ko. At habang iniisip ko ang nangyayari sa buhay ko, nung nakarinig ako ng boses ng lalaki. Tao po, may tao po ba? Ang sambit nito. Dali-dali akong lumabas at hawak ko pa rin ang papel na numero ng tubero. Ano po yon? Ano pong may paglilingkod ko? Ang tanong ko. Magandang oras po, ma'am. Dito po ba ang bahay ni Lorna? Yung tumawag po kanina. Ako po yung tubero. Ang sagot ng lalaking nagpakilalang siya daw ang tubero. Ako nga po si Lorna, pero hindi ako yung tumawag. Sa katunayan, ito nga po, iniisip kong tatawagan na sana kita. Kaso, narinig ko na ang boses mo. Di bali na lang po. Sige po, tuloy po kayo. Ang nagtatakang sagot ko. Pumasok na nga ang lalaking tubero. Bit-bit ang mga gagamitin niya sa pag-aayos ng lababo. Ma'am Lorna, kung hindi ikaw ang tumawag, sino po yun? Ang nagtatakang tanong nito. Habang inaayos ang lababo. Alam mo kuya, hindi na ako magtataka at mag-iisip ng ibang taong gagawa nun. Yung biyanan ko po yun. Bago siya umalis kanina, nag-iwan na naman ng sobrang sakit na salita. At ito nga yung number mo, ako daw ang dapat tumawag sa iyo. Marami yung mga sinabi niya, ang sambit ko. Ganun po ba, ma'am? Siya nga pala. Oscar na lang ang itawag mo sa akin. Alam mo, relate ako sa pinagdadaanan mo ngayon. Ganyan na ganyan kasi ako eh. Noon, alam mo ba, problema ko, yung dating biyanan kong lalaki. Ganyan na ganyan siya. Kahit na nakabukod na kami noon, nang hihimasok pa siya sa buhay naming mag-asawa. Sinubukan kong kausapin ang asawa ko tungkol sa ugali ng biyanan ko. Hayun, ang lumabas na masama, ako pa. Kasi nga daw, normal lang yun. Gusto lang daw ng mga magulang niyang alagaan at protektahan ang anak nila. Alam naman naming pareho na wala akong ginagawang hindi maganda sa kanya. Maayos at tahimik ang buhay namin nung una. Pero habang tumatagal, unti-unting nanghimasok na ang mga magulang niya. Kaya yun ang madalas naming pag-awayan. Pagkalipas ng 3 taon, pakiramdam ko, hindi na ako masaya. At sobrang nasasakal na ako dahil sa ugali ng mga biyanan ko. Lalo na dun sa lalaki. Nung nag-decide ang asawa kong umuwi muna siya sa bahay nila, hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko lang kung ano ang gusto niya. Kaya lang, nung umuwi na siya, hindi na ito bumalik pa. Maisa kaming anak at yon ang laging daan para mag-usap kami ng ina niya. Gusto niyang ayusin ang aming relasyon, pero ayoko na. Hindi ko na sasayangin pa ang oras ko sa kanya. Lalo na at nalaman ko na ang totoong pagkatao niya. Hindi niya ako kayang ipaglaban sa mga magulang niya. Lalo na dun sa ama niya. Para saan pa ang pagmamahal na sinasabi niya? Ang galit na sabi nito. Oscar, naintindihan kita kung bakit ganyan ka ngayon. Ramdam ko ang pinagdaanan mo. Ganyan din kasi ako eh. Yung asawa ko naman. Ayun, kahit alam niya ang ginagawa ng ina niya, wala man lang siyang ginagawa.
na hindi man lang gumawa ng paraan para naman hindi ganon ang palaging ginagawa ng mama niya. Ewan ko ba kung hanggang kailan ako magtitiis. Gusto kong umalis, pero mahal kong asawa ko, Oscar. At isa pa, ayaw kong may masabi ang mga magulang ko. Sa katunayan, ayaw nila sa asawa ko. Ako lang yung nasunod. May nangyari na kasi sa amin noon, kaya hindi na ako pwedeng bumitaw pa. Ito na siguro ang mapapala ko dahil sa katigasan ng ulo ko, ang sagot ko. Alam mo, Lorna, hindi mo naman kailangan na ibantay ang sarili mo sa asawa mo. Lalo na ngayon, alam kong hindi ka masaya. At saka, hindi naman big deal kung may nangyari na nun sa inyo ng asawa mo. Kung nakinig ka lang siguro sa mga magulang mo, di sana, hindi ganito ang buhay mo. Minsan kasi, tayo din ang pumipili sa magiging buhay natin. Kahit alam nating may mga taong nakakakita na sa magiging buhay natin pag itong tao na ito ang ating papakasalan. Sadyang bulag na sigurong pag-ibig, no? Bata ka pa. Pwede upang ayusin ang buhay mo. Kung ang lagi mong sinusunod ay yung puso mo, walang mangyayari. Minsan naman sundin mo din ang sinasabi ng isip mo para naman maranasan mong maging masaya. Huwag mong hahayaan na magiging miserable ang buhay mo, lalo na kung ang sariling biyanan mo pa ang gagawa nito sa'yo. Siya nga pala, pwede bang kunin ang number mo? Pakiramdam ko kasi, pag tinuloy natin ang pag-uusap natin na to, baka aabutin tayo hanggang bukas. Marami pa tayong dapat pag-usapan, Lorna. Kahit ayaw kong tuldukan muna ang pag-uusap natin na to, kailangan Dahil ayaw kong may masabi na naman ang biyanan mo pag dumating siyang nag-uusap tayo. At yung lababo nyo, hindi pa naayos. Ang nakangiting sabi ni Oscar. Dahil nasarapan ang pag-uusap namin noon. Tila ba nakalimutan namin yun ang unang beses na nagkita at nagkakilala kami ni Oscar. Pakiramdam nga namin noon, matagal na kaming magkakilala. Magaan ang loob ko kay Oscar at pakiramdam ko, ganun din siya sa akin. Palibhasa kasi, pareho lang kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang namin, nakalaya na siya, pero ako, nakagapos pa ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano ako makakawala. Hindi nga namin namamalayan na lumipas ang mga oras. Ayaw kong madatnan pa ng biyanan ko si Oscar, kaya binigay ko na sa kanya ang cellphone number ko. Nung nakilala ko si Oscar, pakiramdam ko, nagkaroon na ako ng kakampi. Siya na kasi yung palagi kong pinagsasabihan tungkol sa problema ko sa aking binay. Palagi kaming magkausap, pero ang pag-usap namin na to ay walang ibig sabihin. Yung madalas na pag-uusap namin ni Oscar, hindi yun naitago sa biyanan ko. Lorna, sino ba yung palaging kausap mo? Alam kong hindi yan ang anak ko. Sinabi niya kasing matatagalan bago sila magkaroon ng signal. Tapatin mo nga ako. May lalaki ka ba? Ang sigaw ng biyanan ko. Po? Lalaki? Wala po, ma. Hindi ko lalaki si Oscar. Kaibigan ko lang siya. Si Oscar po, siya yung tubero. Naalala mo ba nung tinawagan mo siya? At doon ko na siya nakilala. Ang pagtatanggol ko sa aking sarili. Oscar pala ang pangalan niya. At yung tubero pala. Totoo pala ang mga sinasabi ng mga marites nating kapitbahay, no? Ang sabi nila sa akin, matagal daw yung tubero na yun dito sa bahay.
Ang pagkakalam ko, Lorna, wala pang 1 oras, tapos na ang lababo. So, ibig bang sabihin yan, Lorna? May namagitan na sa inyo? Ang bilis naman. Ganun na lang ba kadali ang lahat? Yung bumuka ka na lang sa isang lalaking unang beses mo palang nakilala? Makati na ba? Ha, Lorna? Sabik ka na ba? Makapal din ang mukha mo na gawin ito. Nagpapakahirap ang asawa mo. Samantalang ikaw, Lorna, nagpapakasarap na lang ng buhay. Hayahay ang buhay, Lorna. Yan ba ang gusto mo? Pwes, kung yan ang gusto mo, ngayon pa lang, sinasabi ko na, lumayas ka na. Mag-empake ka na. At umalis ka na ngayon, Lorna. Ang galit na sigaw ng aking biyanay. Ma, mali po ang iniisip mo. Walang namamagitan sa amin ni Oscar. Oo, inaamin kong ilang oras din siya noon dito dahil ilabas lang naman niya ang sama ng loob niya. Halos pareho lang kasi kami ng sitwasyon, ang sagot ko. Totoo ba, Lorna? Yung sama ng loob ang nilabas? Ang sabihin mo, yung init ng katawan nyo ang nilabas nyong mga walang hiya? Ayoko nang makita pang pagmumukha mo. Huwag mo nang hintayin pang kalad ka rin kita palabas ng bahay. Kaya, umalis ka na, Lorna. Alis, ang sagot ng biyanan ko. Nung mga sandaling yun, umalis nga ako sa bahay ng biyanan ko. Si Oscar lang ang pwedeng tumulong sa akin. Kaya, tinawagan ko siya at nakipagkita ako sa kanya. Pumunta kami sa bahay niya at dito ko sinabi ang lahat sa kanya. Ang hirap, no? Yung mga kasalanan na hindi mo ginagawa, sasabihin nilang ginagawa mo. Napagbibintangan ka sa isang kasalanan na alam nating pareho na walang katotohanan. Ilabas mo lang ang sama ng loob mo, Lorna. Nandito ako. Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo. Ang wika ni Oscar. Dahil sa sobrang sama ng loob ko, umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa naglabas na si Oscar ng alak. Para daw kumalma ako. At para daw makalimutan ko ang problema ko. Uminom nga kami noon. At hindi ko namamalayan na parami na ako ng nainom. Ang alam ko noon, yung problema lang ang ilalabas ko kay Oscar. Hindi naman pala. Pati pala yung nasa aking kaloob-looban na nararamdaman na ilabas ko na. Oo. Kung ano man ang iniisip nyo ngayon, tama kayo. May nangyari sa amin ni Oscar. Yung kasalanan na pinaparatang ng biyanan ko, ginawa ko na. Para naman may silbing magduda na siya. Mas okay na yung gawin na lang ang sinasabi niya para manahimik na siya ng tuluyan. Kahit na lasing kaming pareho nun ni Oscar, pinanindigan niya ako. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa nagbunga ang ilang beses naming pagkakamali. Ang alam namin nun, maililihim namin ang pagkakamaling nagawa namin. Nakarating sa asawa ko ang nangyari. Sinabi ko sa kanyang lahat kung bakit ko nagawa yun. Humingi ng tawad ang dating biyanan ko dahil sa ginawa niya sa akin. Ang sabi ko naman, kalimutan ng nakaraan dahil masaya na ako sa piling ni Oscar. Tinanggap namin na talaga sigurong may mga taong nakatakda sa aming dalawa ng ex ko. Nung nakausap namin ang mag-ina, ang dati kong biyanan at yung naging ex ko, nasabihin ko na sigurong mama's boy siya. Masayang-masaya ako noon para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Dahil
Walang away, nagkaayos kami. At naging maayos ang aming pag-uusap. Lalo na, nung nakita nilang may anak na kami ni Oscar. Sa ngayon, naging magkaibigan na kami ng ex ko. Sa katunayan, ninong siya ng anak namin. May pamilya na rin siya ngayon, pero hindi kasing ayos at kasing saya ng pamilya namin ni Oscar. Paano ba naman kasi, hindi pa rin nagbabago ang ina ng ex ko. Gaya pa rin siya ng dati. Palagi siyang nakikialam. At yung ex ko naman, hayun, mama's boy pa rin ito. Hindi niya maiwan-iwan ang mama niya. Palagi itong nakabuntot sa kanya at palaging yung mama niya ang nasusunod. Kung ano ang sasabihin ng mama niya, hayun, parang tuta na sunod ng sunod. Bahala na sila. Ayoko nang makialam pa. Basta, masaya na kami ngayon ng pamilya ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lorna.